just his ways, how good his discipline, how pure his truth, how kind his goodness, how calm his peace, how long his patience, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me from certain death. And now this life I live in him. Oh, let his glory shine while mine grows dim. How vast his grace, how broad his power, how grand his majesty, how deep his love, how true his reign, his mercy, how bright his glory, how high his thought, how strong his mind, how clear his triumph, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me from certain death. And now this life I live in him. Oh, let his glory shine. Oh, let his glory shine. Oh, let his glory shine while mine grows dim. How vast his grace, how great his faithfulness, how deep his love, how rich his mercy, how high his thoughts, how sure his wisdom, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me from certain death. And now this life I live in him. Oh, let his glory shine while mine grows dim. How just his ways, how good his discipline, how pure his truth, how kind his goodness, how calm his peace, how long his patience, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath,
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at kaibigan sa Panginoon. Muli po ngayong gabi tayo po ay patuloy na binibiyayaan ng ating pong Panginoong Diyos ayon po sa kanyang katapatan at kanyang kabutihan sa atin, lalo tigit sa kanya pong kahabagan. Alam niyo po ang Diyos natin ay mahabagin at yan po ang kanyang talagang isa sa pangunahing kumbaga characteristics ng ating pong Panginoong Diyos ang kahabagan. At sa bawat araw ang kanya pong kahabagan ay kanya pong ipinadadama sa atin, bagamat hindi po natin madalas na nararamdaman. Ngunit ang katotohanan, tayo po ay patuloy na nabubuhay dito po sa ating buhay dito sa sanlibutan, sapagkat ang Diyos po ay nahabag sa atin. At yan po ang isa sa kailangan natin sa ating pong buhay, ang tayo po ay kaawaan at kahabagan ng Diyos upang tayo ay patuloy po niyang gabayan at dalhin sa tama at sa katotohanan upang tayo ay patuloy na maging malinis at maayos sa kanya pong harapan. Tayo po sa mandaling manalangin bago po tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa gabing ito sapagkat sa inyo pong katapatan sa amin at sa inyo pong kabutihan ay muli ninyong ipinagkaloob sa amin ang gabing ito upang patuloy na kayo po ay makapangusap sa amin sa pamagitan ng pag-aaral namin ng inyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay iyo pong tulungan, na marinig po namin ang iyong tinig, madama namin ang iyong pangungusap at amin pong maunawaan ito. At tulungan niyo kami na maging handa rin sa pagtanggap ng inyo pong mga salita at tanggapin namin ito na salita niyo para sa amin. At aming pakinggan at amin pong itanim at itago sa aming mga puso, sa aming isipan at amin po itong isakatuparan upang ito ay magkaroon po ng bunga sa amin pong buhay at sa aming sarili bilang isang anak mo, Panginoong Diyos, at isang mananampalataya. Kaya po dalangin namin na hawakan niyo po ang aming puso, maging aming isipan at bigyan kami ng kababaan ng loob upang maintindihan namin at maunawaan ang iyong salita ayon po sa iyong pagpapaliwanag at sa kung ano yung talagang sinasabi mo. Ayun po ang aming pong maintindihan. Kung ano ang ibig sabihin ng bawat salita mo, Panginoon, lalo na po ang babasahin namin ng mga bersikulo sa Biblia, ay amin pong maunawaan ano ba talaga ang ibig sabihin niyan at matanggap po namin bilang salita mo sa amin at amin pong masunod ito. Maraming salamat po at patuloy niyong hawakan ng internet na maging maganda nang sa gayon ay maging maganda po ang pakikinig ng bawat anak niyo na nasa kanila pong mga monitor. Patuloy niyo sa way ng dyablo at ang mga alipin niya. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid at kaibigan sa Panginoon, ay hango po mula sa aklat ng Deuteronomio pa rin po tayo. Deuteronomio, at tayo po ay dadako sa kabanatang 30 at sa mga talatang 1 hanggang sa 20. Ayan po ang ating pagkukunan ng ating pong paksa ngayon pong gabi. Kung kayo ay mayroong mga Biblia, nais ko kayong hikayatin na inyo pong buksan ang inyong mga Biblia diyan sa aklat ng Deuteronomio,
Kabanatang 30, mga talatang 1 hanggang 20. Babasahin ko po at sundan ninyo ng inyong mga mata. At mangyayari na pagka ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo at iyong mga didili-dilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kaniyang tinig ayon sa lahat na iniutos ko sa iyo sa araw na ito, ninyo at ng iyong mga anak at iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Ay babawiin nga ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo at ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pakalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula rooy titipunin ka ng Panginoon mong Diyos at mula rooy kukunin ka. At dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inari ng iyong mga magulang at iyong aariin. At gagawan ka niya ng mabuti at pararamihin ka niya ng higit kaysa iyong mga magulang. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. At sa lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay isa sa iyong mga kaaway at sa kanila na nangapupuot sa iyo na nagsiusig sa iyo. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon at iyong gagawin ang lahat ng kaniyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. At pagsasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga gawa ng iyong kaaway at bunga ng iyong katawan at sa anak ng iyong bakahan at sa bunga ng iyong lupa sa ikabubuti sapagkat pagagalakin ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo gaya ng kaniyang iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito, ang kautusan kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ay iyong buong puso, ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Wala sa langit upang huwag mong sabihin sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Niwala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan na iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kaniyang mga daan at tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos
sa lupain ng iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa iyo na pinatutunayan sa inyo sa araw na ito ay kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupain ng inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ibinigay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kaniyang tinig at lumakip sa kaniya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang iyong lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanya pong salita. Ano po na atin pong binasa ngayon pong gabi. At ulitin po lang natin, ito pong ating pag-aaralan ngayong gabi, ito po ay may kaugnayan pa rin po ito sa kabanalan ng ating pong Panginoong Diyos. Sa tuwing ang Diyos po ay mangungusap, at lahat po ng kanyang inilathala dito po sa Biblia na kanya pong sinalita, iyan po ay tumutukoy sa kanya pong kabanalan. At nagbibigay rin po ng paghihikayat sa atin na kanya pong mga anak na tayo din po ay dapat na mamuhay sa kabanalan, sapagkat siya nga ay banal na ating Diyos na banal. Kaya dapat tayo pong kanyang mga tagasunod ay namumuhay po sa kabanalan. Kung natatanda niyo po yung ating pinag-aralan noong pong nakaraang Huwebes, ay nakita po natin itong mga mensahe ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan po ni Moses, na kung paano ito pong mga Israelitas ay nakasurvive, nabuhay sila doon po sa wilderness sa loob po ng 40 taon. Sila ay doon paikot-ikot lamang. At ito po, papasok na parating na si Moses sa pagtatapos ng kanya pong mensahe para sa mga Israelitas. At dito nga ay nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanya pong mga kautusan. At bagamat ang kautusan po ay hindi nakakapagligtas, dapat ito naman po ang gumagabay sa atin upang tayo po ay maituon sa tunay na tagapagligtas. Wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. At ngayong gabi po ang ating bibigyan ng pansin ay yung pong pagpapahayag ng Diyos ng ating pong talagang pinakamalaking pangangailangan. Yung pinaka-importanting
pangangailangan natin. At ang Diyos po ay patuloy na nangungusap upang kanyang ipahayag sa atin ang ating pinakamalaking pangangailangan. Ano po, ito po isang bagay na dapat nating naunawan. Ano ba itong pinakamalaking ating pangangailangan sa buhay? Habang tayo po ay naririto sa ating pong buhay sa ating katawang lupa. Dalawang bagay po ang ipipahayag sa atin ng Diyos ngayong pong gabi sa pag-aaral natin na ito, na kaya nga upang ating maunawaan at malaman kung ano ba itong malaking pangangailangan natin ito o pangunahing pangangailangan natin sa ating buhay, ay kailangan pong pakinggan natin ang tinig ng ating pong Panginoong Diyos sa kanyang pagpapahayag ng kanyang salita sa atin ngayon pong gabi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng banal na Espiritu at sa paggamit ng kanyang alipin. Una po, dito po sa kapahayagan ng ating pong Panginoong Diyos, mula po sa mga talatang 1 hanggang sa talatang 5, ay kanya pong ipinapahayag sa atin na ang ating pong pangunahing pangangailangan ay hindi po yung panglabas na tuntunin o panglabas na pamantayan. Hindi po yun. Hindi po yung panglabas na pamantayan ang nais ng Diyos o ang sinasabi ng Diyos na pangunahing pangangailangan natin, sapagkat marami po sa atin ang talagang nagkakamali sa pagsunod o paglagay ng pamantayan sa ating pong buhay. Hindi po yung panglabas na pamantayan. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, ang mensahe po ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay tuloy-tuloy po, hindi po nagbabago. Hindi po nagbabago. Ano po ang ibig sabihin? Ang mga tao ng Diyos, ay dapat silang lumakad sa kabanalan at sa pagsunod sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, upang sila ay mabuhay. Ayan po ang sinasabi ng Diyos. At paulit-ulit din po at patuloy rin po na sinasabi ng Diyos na kung sila ay tatalikod mula sa Kanya at magkakaroon sila ng mga ibang Diyos sa Kanyang harapan at ito'y kanilang sasambahin, sila ay lilipulin ng Diyos. At sila ay gagawing alipin ng mga ibang bansa o sila ay parurusahan ng Diyos o kaya hahantong sila sa kamatayan. Paulit-ulit po yan, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon. Dito po, ilang beses nating makikita yan, dito sa aklat ng Deuteronomio. Napakahalaga po kasi nito ng pagpapahayag ng Panginoon na dapat nating maunawaan. Sinasabi po niya, kung tayo bilang kanyang mga anak ay lalakad sa kabanalan at sa pagsunod sa Kanya, bilang ating Panginoong Diyos na mayroong pananampalataya, tayo'y mabubuhay. Buhay po ang katugunan sa sinumang susunod sa Panginoon.
at mananatili sa Kanya. Ayan po ang kumbaga magiging bunga, no, ng ating pagsunod sa Diyos. Datapwat, sinasabi rin po ng Panginoon, kung tayo ay tatalikod sa Kanya at hindi tayo mamumuhay sa kabanalan bagkos sa kasalanan at magkakaroon tayo ng ibang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay at yaon ang ating sasambahin at paglilingkuran, maliwanag po na sinasabi ng Diyos na ang hantungan niyan ay kaparusahan at kamatayan. Ano po, parusahan at kamatayan. Kaya dito po, si Moses po ay kanyang ginagawang maliwanag. Ano? Maliwanag. Nililiwanag po niya sa atin ang magiging bunga po o resulta ng pagsunod at hindi pagsunod sa Diyos. Kung tayo po ay patuloy na susunod sa ating sarili at hindi tayo susunod sa ating pong Panginoong Diyos, yan po, alam natin kung ano ang ating kahahantungan. Maliwanag po yan na sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya yung pong pamantayan na kailangan natin ay hindi po yung panglabas na pamantayan. Ibig pong sabihin, hindi po yung pamantayan na ayon sa ating sariling kagustuhan at yung pumapabor sa ating pong sarili lamang. Hindi po. Dapat po ang susundin natin pamantayan, walang iba kung hindi ang pamantayan ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po ang pinakamahalagang pangangailangan natin. Yung tayo po ay magkaroon ng pangunawa at pagtanggap sa pamantayan ng Diyos upang ito po ay ating masunod ang kanyang mga kautusan. Napakataas po ng pamantayan ng ating pong Panginoon sapagkat ang ating pong Diyos ay banal. Banal po ang ating Diyos. Hindi po natin pwedeng ibaba ang pamantayan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay talagang sinasabi nga ng aklat ng Salmo na itong kalangitan ay ipinapahayag nila ang kalwalhatian ng Diyos. Ay hindi po natin maaaring itapat o kung sa English ay i-level ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng sanlibutan. Hindi natin pwedeng ibaba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Hindi po. Tayong mga tao dapat umakyat tayo. Abutin natin yung pamantayan ng Diyos upang tayo talaga ay makapamuhay sa kabanalan at tayo ay makasunod sa kanyang mga kautusan. Ang tanong po, mga kaibigan at kapatid, ikaw ba ay hanggang ngayon sa iyong sarili ay sinusubukan mo na gawin ang lahat upang maluwalhati mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanyang mga kautusan? O ikaw ay nagbabaka sakali na sa pamamagitan ng paggawa mo ng iyong
sa iyong sarili, ano, na gawin mo ang iyong lahat, nagbabaka sakali ka na ito ay maging maayos o katanggap-tanggap, sapat na maging katanggap-tanggap upang ikaw ay tanggapin ng Diyos, ano? Upang ikaw ay tanggapin ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, ikaw ba ay umaasa na ikaw ay lalago sa kabanalan? Sa simpleng bagay na sa pamagitan ng pag kilos mo sa iyong sarili upang magampanan mo ang mga batas, no, ang bawat kautusan, o ikaw ba ay nagtitiwala sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pananampalataya? Alam niyo po, kahit anong gawin nating, ano bang sabi dito, kahit anong gawin natin upang tayo ay magkaroon ng progreso sa pamumuhay sa kabanalan, kung yan po ay ayon lamang sa ating sariling gawa, pinahihirapan lang natin ang ating mga sarili. Pinahihirapan lang natin ating pong mga sarili. Kinakailangan pong maunawa natin na tayo po ay magkakaroon lamang ng progreso sa ating pamumuhay sa kabanalan sa pamamagitan po yan ng biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Marami po kasi sa mga Kristiyano na hindi talaga nananampalataya sa Diyos eh. Nais nila gumawa. At yung gawa nila, nais nila na ito ay tanggapin ng Diyos. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang magagawa na sinusubukan nila na makumbinsi ang Diyos dito sa kanilang ginagawa. At kapag nakontento ang Diyos sa kanilang ginagawa, ay maaari silang tanggapin ng Diyos. Alam niyo, mali po yun. Hindi po ganoon ang naisin ng Diyos sa atin. Yan po ay pamantayan lamang ng tao. Pamantayan po ng sanlibutan yan. Ang pamantayan po ng Diyos ay ang Kanyang biyaya at ang ating pananampalataya. Yan po. At yan po ang ating pangunahing kailangan. Ang tayo ay mamuhay sa biyaya at sa pananampalataya. Hayaan po natin na sa biyaya ng Diyos, tayo ay malinis mula sa lahat ng ating karumihan at patuloy na mga pagkakasala sa Diyos, at tayo sa biyaya ng Diyos ay makapamuhay na tuloy-tuloy sa kabanalan sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Diyos natin ay banal. Yan po yung ating kailangan, mga kapatid. Hindi po panglabas na pamantayan. Ang sinasabi po dito ng Diyos sa atin ay napakasimple po eh. Hindi natin kailangang pahirapan ang ating mga sarili upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin ang biyaya ng Diyos. At tayo ay dumipende, ilagay natin ang ating sarili sa biyaya ng Diyos na may pananampalataya
na kapag tayo ay napuno ng biyaya ng Diyos, mapupuno tayo ng kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo. Mapupuno tayo ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu at tulong ng Kanyang salita. Sa tulong ng Banal na Espiritu, makakapamuhay tayo sa kabanalan. Ganun po ang pamantayan na kailangan natin. Ang ikalawang bagay po, ang sinasabi po ng Diyos dito, mula po sa talatang 6 hanggang sa talatang 20, ang ating pangunahing pangangailangan ay walang iba kung hindi ang magkaroon tayo ng bagong puso. Bagong puso. Ano po? Alam niyo po yung mga Israelitas, paulit-ulit po silang nakakagawa ng kamalian laban sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Sila po ay magkakamali, sila ay hihingi ng tawad, sila naman ay patatawarin ng Diyos, sila ay ibabalik ng Diyos. Pagkatapos, gano'n na naman, mamumuhay na naman sila ayon sa kanilang sarili, tutuloy naman sila sa kasalanan, parurusahan na naman sila ng Diyos, magiging alipin na naman sila ng ibang bansa, pagkatapos hihingi na naman sila ng tawad sa Diyos, manunumbalik sila sa Panginoon, at sila naman ay patatawarin ng Diyos, tatanggapin silang muli, at pagkatapos muli silang bubuuin ng Diyos, no? Pagkatapos, gano'n na naman. Gano'n po yung nagiging cycle nito pong buhay Kristiyano, nito pong mga Israelitas. Ano po? At ang Diyos po ay nagbigay ng pamantayan sa kanila. Sa pamagitan po ng kanyang mga kautusan. At ang Diyos po ay kanyang inaasam-asam na itong pamantayan na to ay kanilang masunod. At yan po yung talagang pinakamahalagang kailangan nila. Ngunit ito po ay hindi kasi panglabas na pamantayan, kung hindi yung pong pagbabago ng puso. No? Pagbabago ng puso. Ang Diyos po ay nangako na kapag sila ay talagang tumalima sa salita ng ating pong Panginoon, sila po, darating ang panahon na sa biyaya ng Diyos ay talagang tutuliin yung kanilang mga puso, at tutulungan sila na sila po ay makapamuhay na kanilang naluluwalhati ang Panginoon. Naluluwalhati ang Panginoon. Kaya yan po yung ating pangangailangan. Puso na nalinis mula sa kasalanan. Puso na nabago. Kaya yan nga po yung panalangin ni Haring David sa Panginoon. Gawan mo ako ng bagong puso at malinis na puso. Sapagkat napagtanto ni Haring David na ang kanyang puso ay makasalanan. At yan po ang puso natin, di ba? Makasalanan. At yan nag-uugat ang lahat ng mga nagagawa nating kasalanan sa pusong makasalanan. Ngunit, ang Diyos po ay nangako na iyang puso na yan ay maaring mabago yan at malinis yan mula sa kasalanan kung tayo ay susunod sa Diyos ng mayroong pananampalataya. Kaya ang tanong po sa atin ngayong gabi, natanggap mo na ba yung bagong puso na yan? Na
na binago ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi mo sa iyong kasalanan at sa pamamagitan ng pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang iyong natatanging tagapagligtas. Yan lamang po ang natatanging pag-asa mo, ano? Ang mabuhay sa kabanalan at sa pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos. Ang tanong, bilang isang Kristiyano, ikaw ba ay namumuhay sa pananampalataya mula sa isang puso na nabago na? Isang pusong nalinis na. Isang pusong hinugasan na ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Isang puso na hiniwalay na sa kasalanan at ginawang banal ng Diyos. O ikaw ay patuloy pa rin na nag-i-struggle sa pamagitan ng iyong sariling gawa upang maluwalhati mo ang Diyos. Marami kasi ang ayaw tanggapin yung pagiging makasalanan ng kanilang puso at ayaw humingi ng kapatawaran sa Diyos at ayaw hingin sa Diyos yung pagbabago ng kanilang puso. Sa halip, iginagawa nila ang lahat ng kanilang kaparaanan upang maluwalhati nila ang Diyos at sa kauli-ulihan ay kalilimutan na ng Diyos yung kanilang pusong makasalanan at tatanggapin na ng Diyos yung kanilang puso bagamat ito ay hindi humihingi ng kapatawaran. Hindi po pwede yun, mga kapatid at kaibigan sa Panginoon. Yan po ay pamantayang sanlibutan lamang. Ang kailangan po natin, malinis na puso. Kailangan ang puso natin mabago. At paano mababago at malilinis ang puso na yan? Una, katulad po ng napag-aralan natin na ginawa po ni Haring David nung siya ay kausapin ng Diyos patungkol dyan sa kanyang kasalanan na nagawa. Anong sinabi ni Haring David? Ang puso ko ay makasalanan. At sa iyo lamang ako nagkasala, sabi niya sa Panginoon. Aking tinatanggap ang kasalanan ito at ako'y lumalapit sa iyo ayon sa iyong kahabagan. Ako ay iyong patawarin at linisin sa kasalanan ito. Ang pag-asa po ni Haring David walang iba kung hindi yung kahabagan ng Diyos. Kaya sabi niya, ayon sa iyong kahabagan, patawarin mo ako sa aking kasalanan at linisin mo ako sa aking karumihan. Yun po yung naging pag-asa ni Haring David. Na ano po ba yung pag-asa na mayroon ka ngayon? Ikaw ba ay umaasa na sa pamamagitan ng gagawin mong katapatan na sa bawat araw ng linggo, nasa loob ka ng simbahan? O ikaw ay sasali sa choir? Magiging matapat ka na membro ng choir? O ikaw ay magtuturo na sa Sunday school? Magiging matapat ka tagapagturo sa Sunday school? At ikaw ay sasama sa lahat ng mga gawain ng church? Ano po? Sa ganong paraan mo ba kinukumbinsi ang Diyos
upang tanggapin Kanya at masabing ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban at namumuhay sa kabanalan at kinikilala mo ang Kanyang kabanalan? Gaano man po ang katapatang gawin natin, hindi po yan magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung hindi natin kikilalanin ang ating puso bilang makasalanan at kung hindi tayo hihingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga kasalanan yan na paulit-ulit nating nagagawa na kumbaga once and for all sabihin mo sa Diyos na patawarin ka niya at linisin at bigyan ka ng isang puso na nabago na. Yan pong kailangan natin. Nabagong puso. Pusong na ituwid. Pusong nalinis. Pusong napatawad. Yan po ang kailangan natin. Hindi po yung magpapanggap tayo ng kung ano-ano upang makumbinsi natin ng Diyos at tanggapin na niya yung ating pusong hindi matuwid. Mali po yun. Hindi po ganun mga kapatid. Kaya dito po, ipinapahayag sa atin ng Diyos sa kanyang mga salita dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 30, sa mga talatang 1 hanggang 20. Dalawang bagay na ating pong higit na kailangan. Una, kailangan po natin ang isang pamantayan na hindi po panglabas na kaanyuan. No? Kung hindi pangloob. At yan po walang iba kung hindi ang pananampalataya sa biyaya ng ating Panginoon. At ang ikalawa na ating pong kailangan ay walang iba kundi ang puso na nabago. Hindi na po yung dating puso ang ating kailangan. Kaya ito po yung dapat na maging adhikain ng puso at buhay ng bawat isa sa atin. Makamtan natin nawa yung puso na yan na nabago na. Puso na wala ng ibang hangarin kung hindi ang maluwalhati niya ang Diyos. Puso na walang ibang hangarin kung hindi masunod niya ang Diyos. Puso na walang ibang hangarin kung hindi makapamuhay sa kabanalan sapagkat naniniwala at nananampalataya siya na ang kanyang Diyos ay banal at mamumuhay ng kabanalan ayon sa kabanalan ng Diyos. Kaya ngayong gabi po mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin at upang kanyang ipahayag sa atin ang ating pangunahing pangangailangan sa buhay. Una, yung pong pamantayan na hindi galing sa labas na pananaw, kung hindi doon po sa ating espiritu, pananampalataya at sa biyaya ng Diyos, pag-asa sa biyaya ng ating Diyos. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, lamang tayo po makakapamuhay sa kabanalan at sa pagsunod sa ating Panginoon. At ikalawa nga ay yung pong pagkakaroon natin ng isang bagong puso. Yan po mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, ang pangunahing kailangan natin sa
buhay. At yan po ang dapat na maging panalangin ng ating puso at yan po ang dapat maging anong tawag doon? Desire, kumbaga sa English, ng ating pong puso. Upang tayo talaga ay makapamuhay sa kabanalan at sa pagsunod sa Diyos na mayroon pong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong salita na muli mong ipinahayag sa amin ngayong gabi. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagpaliwanag nito. Maliwanag po ang inyong kapahayagan. Sa inyong pangungusap sa amin, sa pamagitan ng inyong salita, ay naipahayag niyo sa amin, Panginoon, ang aming pangunahing pangangailangan. Una, hindi po ang panglabas o pangkatawang lupang pananaw o hindi pananampalataya at pag-asa sa iyong biyaya, pamumuhay sa iyong biyaya. At ikalawa, ang pagkakaroon namin ng isang pusong binago o bagong puso. Bigyan niyo po kami ng pusong bago. Patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso sa lahat ng karumihan ayon sa iyong kahabagan, sa lahat ng mga kasalanan namin. Patawarin niyo po kami at pakalinisin sa pamagitan ng iyong salita. Ang iyong salita, kung ito'y aming iingatan sa aming puso, lilinisin po nito ang aming puso at itutuwid sa lahat ng kamalian. At pagka ganun ay kami makapapamuhay sa kabanalan at sa pagsunod po sa inyo. Tanging kayo lamang po ang siya makakagawa nito sa amin. Hindi namin kayang gawin ito kahit anong gawin namin sa pamagitan ng aming mga sarili. Kung ang pamantayan namin ay naayon sa aming sariling kagustuhan at kaunawaan at hindi kami magkakaroon ng adhikain na magkaroon ng malinis na puso, lahat po ng aming mga sakripisyo gagawin ay magiging walang kabuluhan sapagkat ito naman ay hindi magiging katanggap-tanggap sa inyo. Hindi namin kayang mamuhay sa kabanalan ayon sa aming sarili. Ang kailangan namin ang iyong panuntunan. Kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin ang iyong biyaya. Tulungan niyo kami na manampalataya sa iyong mga salita. Sa biyaya ninyo, matupad namin ang inyong mga kautusan at kalooban sa amin. Maraming salamat po muli sa gabing ito at salamat sa tulong mo at salamat sa bawat isa na inyo pong ginabayan, pinangunahan upang makasama namin sa pag-aaral na ito. Itanim niyo po sa puso't buhay, isipan ng bawat isa ang salita niyo na naipahayag niyo sa amin ngayong gabi. Buhayin niyo po ito sa buhay ng bawat isa na magbunga ng kabanalan ng aming puso, aming buhay, upang kami ay patuloy na maging kaya-aya sa inyo pong harapan. Muli kami nagpapasalamat sa inyo. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At yan po mga kaibigan, kapatid, pangsamantalang nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.